So yun po no, ikalimang gabi pero halos wala pang tao kasi nga sobrang ulan, ayan, tapos nag brown out pa kanina ng napakatagal. So basang basa dito ngayon sa bahay, ayan. Sabi po signal number 2 daw kami pero wala pa rin naman ako nakikitang announcement kahit sa Facebook ano. And andito ngayon si Kuya Mail ano, yan, si Kuya Mail yan, yung nakatalikod na yan. Muli po siyang bumalik ano, nandito siya nung isang araw at nandito po siya ngayong gabi para makilamay. At kahapon ano, nandito sila Kalingap Dan at si Kuya Brooks, yan, nandito yung mag-ama kahapon at sinilip si Mama ano, sinilip si Mama dyan sa loob at sila po ay nakiramay din. At nung nakaraang araw nandito din si si Arjun no, si Arjun at tuwang-tuwa siya at nakabalik po siya rito sa amin at nakita niya kaming muli at nalulungkot naman daw siya dahil hindi niya na nakita ng buhay si Nanay Maring no, yun yung kanyang sinabi sa atin. So ngayon po no, nag-aantay pa rin kami ng mga tao at hindi ho namin alam kung may mga darating pa kasi sa ngayon talagang empty pa at makita nyo naman halos wala pa hong katao-tao ano, wala pang katao-tao. Ganito ho ang sitwasyon namin dito ngayon dahil sa ulan no, talagang binakbakan kanina ng ulan, halos isang oras ho na napakalakas yung ulan ano, kaninang mga bandang alas 5 ng hapon hanggang alas 6, halos isang oras at ayun, sa loob na nga tumutulo itong ulan. So dati dun yan sa baba kasi kanina may kasama hong hangin yung ulan kaya dyan na ho tumutulo yung ulan. Ayan ho. So ang living po ni Mama ay sa November 27 alas 2 ng hapon at may mga nakuha na rin naman po kaming sasakyan pero may kakausapin pa rin po kami para sa ibang sasakyan ano, para ho magkasya lahat ng sasama sa or makikipaglibing, ayan, o makikipaglibing para ho makasakay silang lahat. Nakaharap na natin si Kuya Mail kanina, pinapakita lang natin siya. Pangalawang beses na pagpunta dito ni Kuya Mail at nakikiramay sa atin. And syempre, si Kalingap Dan tsaka si Kuya Brooks galing din dito okay. Kahapon. At syempre nagpapa-thank you tayo sa inyo sa mga Kalingap partners na kumbaga hindi nakalimot ano, sa Morales family. Hindi makakalimot. Nagpapasalamat tayo sa pagpunta rito. Ayan. Kuya Mail, ano yung hindi mo malilimutan kay Mama nung pumupunta ka rito? Siyempre, tumutulong ka sa paggawa nitong kanyang bahay. Hindi, ako nag-iba. Ikaw ba gumiba nito? Ako gumiba niyan. Ako tumulong ka? Siguro, yung 30% niyang bahay dati, oo. Ako ang nag-iba. Kasi papalitan. Oo, ako yung demolition man noon. Dumating ako dito, gigibayin pa lang yan. Oo. Siyempre, malaki ako. Pag ganun ko doon sa mga pader, bagsakan na, malambot na yun. Tapos ang huling-huli kong sinira doon, yung trono ni Daddy Donut. Alin trono? Wala akong trono dyan. Meron, kulay puti. Doon. Oo. Yun yung huli kong tinanggal doon. Pero medyo matigas yun. Matigas? Yun yung matigas. Yung pinakamatigas, hirap na hirap ako, sininsin ko talaga na gusto yun. Ayan, si Kuya Mel ho, siya, andito ho yan palagi noon at tumutulong sa paggawa ng bayan. Talagang hindi naman nakalimot si Kuya Mel sa amin. Siyempre naman, kasi ano niyo po, kumbaga ba, ang Team Rochelle po at huwag na lang natin sabihin Team Rochelle, ang Morales family na lang po, no? Malaki pong naitulong din sa akin dahil sa pakikipag-collaboration ko po sa kanila, malaki rin po yung naitulong sa aking channel. Marami din pong nag-support, no po. So nung time na yun, mahigit 2,000 pong subscribers ang nadagdag po sa aking channel, kaya malaking pasalamat ko po. Pero hindi lang naman doon nagtatapos yung pasasalamat ko, yung magandang pakikitungo po sa akin ng Morales family, lalong-lalo na po si Nanay Maring,
Kasi si Nanay Maring po ay palabiro yan. At saka tatanungin ka kagad kung kumain ka na o kumain muna kayo, magmerienda muna kayo. Ganyan po si Nanay Maring. Maalalahanin po yan si Nanay Maring. Kaya po, lalakad-lakad lang yan dyan. Ganyan. Patawa-tawa lang po yan. Kahit na isama mo sa vlog, ay game po yan. Talagang napakabait po ni Nanay Maring. Siyempre, ang mga mababait na tao, hindi po dapat siyang kinakalimutan. Tsaka nasa 5 golden rules ko po yan. Lahat ng mga nakatulong sa'yo, wag na wag mong kakalimutan. Number 1 po yan. Kahit na hindi, matagal na kayong hindi nagkita, pero nakatulong sa'yo yan, hindi dapat mawawala sa puso't isipan mo yan. Tapos tayo, Kuya Mel, di ba? Wala lang ho sa camera, pero madalas kami nagkikita. Saan kami nagkikita? Hindi lang ho basta-basta pagkikita ha. As in, umuupo kami ng ilang oras at nagkukwentuhan kami. Like nung isang beses, kila Kapromdi, yan, hindi yan alam ng mga viewers natin. Tumagay-tagay pa kami ron. Diba? Tumagay-tagay pa kami, kwentuhan kami ni Kuya Mel doon. Tapos pangalawa, yung sa Gracias. Tagal din, 5 oras. Tagay-tagay rin kami doon. Kasi kaibigan ko yung may-ari nung parang resto bar yun. Kaibigan ko doon, pagka gusto kong mag-unwind, doon ako nagpupunta. Nakarelax ako. Doon may paborito akong spot doon, yung Supa. Kasi nakaka-relax ako ng gusto doon. Tsaka yung nandito sila Madam Eng, di ba? Kasi Madam Eng, nagkita rin kami doon din. Makakasama rin tayo. Umuulan pa noon. Kaya sa mga hindi ho nakakaalam, kung akala nyo ho na tabag dito, kumbaga nag-separate way. Walang naging partition. Wala hong naging partition ho sa pagkakaibigan namin. Kumbaga buo pa rin yun. At yung iba lang na nag-iisip, kumbaga ang gusto gawing magkalaban. Pero hindi ho, pag kami nagkikita, talagang kumustahan, tawanan. Ayan. Kilala nyo naman po ako, sabi ko nga, di ba? Ako magdidesisyon para sa sarili ko. Tung tanda ko na to, 56 years old na ako, hindi ko pa ba alam kung ano yung tama at mali? Di ba? Bata ko pala. 56 ka na pala. 56 na. Matanda, malapit na ako mag-senior. Akala, seryoso. Parang papasok ko pa lang ng 50, yung 52. Ay, hindi. Lang. Talagang masiyahin lang kasi ako. Pag masiyahin talaga, no? Pag masiyahin ka. Kaya nga, di ba, doon sa mga dati, yung mga live ko, nakita nyo, lagi akong nakikipagmurahan, nakikipag-away ako, nakikipagsigawan ako. Binago ko yung tema ko. Ginawa kong na lang ako, good vibes na lang ako. Kailangan laging masaya kasi ayan ang makakatulong sa mga supporters natin, yung lagi kang masaya, mawawala yung kanilang stress. Kung lalo na mga OFW, nakakawala po ng stress yan kung lagi lang kayong naglolokohan, nagbibiruan, tawanan lang kayo ng tawanan, di ba? Konting bagay lang pagtatawanan nyo. Malakas pong makatanggal ng stress yan, sa totoo lang. Kaya ngayon po, ultimo yung mga nambabasa sa akin ngayon, pumapasok na rin po sa sa live ko. Pero wine-welcome ko naman sila kasi pumasok naman sila in peace. Tanggapin natin in peace. Diba? Ngayon, tingnan nyo, naging masaya yung resulta, nawala yung burden sa kanila, diba? Na-release. Di masaya na lahat. Kahit paulan, kahit parang bumabagyo si Kuya Mel, nandito. Walang pinipiling panahon ang pagkakaibigan. Totoo yan. Kasi nga nakapangako po ako nung Sabado ba o Linggo sana ako pupunta. Meron pong bigla ang lakad. So sabi ko, sige, pupunta ako dyan pero hindi na ako nangako kung kailan. Kasi nga yung panahon. Kanina papunta na ako, biglang umulan, di huminto ako. Lakas, no? Parang may bagyo. Parang may bagyo. Ang tagal niya, ang haba. Sabi ko, parang di na naman yata ako makakapunta. Biglang huminto. May brown out pa. Sabi ko sa asawa ko, pengi akong jacket. Bakit saan ka pupunta? Punta ako doon kay Nanay Maring. Binigyan niya ako, nagmotor na lang ako para mabilis. Tama-tama pagdating ko dito, saka naman mula na malakas. Yan, di ba? Si Kuya Mel ho at sila Kuya Brooks, si Kalingap Dan, hindi ho nakalimot sa atin na bumisita, makiramay sa pagpanaw ho ni Mama. Yan ho yung mga tinatawag ng mga tunay na kaibigan na kahit ho hindi kami masyadong nagkikita, hindi madalas nagkikita, pero pagka nagkita naman kami sa hindi nakakaalam, yun nga, umuupo, nagkikwentuhan, nagtatawanan. Siyempre, minsan may konting tagay-tagay. Hindi na ho yan mawawala kasi libangan na ng mga Pilipino Kahit wala kang okasyon, di ba? Mga Pilipino kahit walang okasyon, nagiinuman. Kami naman,
para mapahaba ang kwentuhan, para kumbaga sa Bicol, magkabutugan. Magkabutugan. Oo, magkabutugan, sabi sa Bicol. So, dinadaan ho namin, pero hindi yan lasingan. Kumbaga, isang bote, haba ho yan. Chill lang. Oh, chill lang. Yan, oh. Kaya si Kuya Mel talaga tunay itong kaibigan at hindi namin yan malilimutan kahit saan. Ang problema nga lang, hindi ko mabisita si Kuya Mel sa bahay nila. Alam niyo kung bakit? Sa dami ng aso. Daming aso sa bahay. Kahit sa loob ng bahay niya, ang dami, ang Siyam. katapang, 9 na aso. Siyam na aso. Paano ka ba naman dadalaw doon? Pero di ka makapaniwala si Kuya Bal at si Ate Edna nakapag-live sa bahay. Oo. Ay siya? Oo, nung walang kuryente. Nung walang kuryente, ginawan ko ng paraan yung wifi ko. Buo yung linya ng wifi ko eh. Oo. Kinonekta ko sa kotse, sa sasakyan. Nilagyan ko ng inverter. Sinaksa ko doon, gumana. O di sinabi ko kay Kuya Bal, para makapag-live. Oo, yun. Ganun no. Pero ako di ako nakakarating. Nakapunta na ako doon, pero sa labas lang ako. Pero medyo matagal-tagal din yun, di ba? Hindi, paggawa yun ng... Hindi, iba pa yun. Nung may harang pang plywood siya. Ay, iba yun, iba yun. Iba ba yun? Oh, Yung yun maraming aso? Yun yung inuupahan ko. Ayun yung nirerentahan mo? Oo. Iba pala yun. Doon ako nakarating. Oo, ngayon, doon na sa bahay ko talaga. Doon din sa village na yun? Doon na yun, din. Nahan lang ng din. konti. Siguro mula doon sa bahay na yun, mga pang lima o 6 na bahay. Lumipat ka na pala. Lumipat nung December last year. Oo. So yun ano guys, yun lang ho. At pinakita lang natin, pinaalam lang natin na si Kuya Mel lagi hong nakikiramay dito sa atin. So yun, ingat po kayo at ingat din kami. Ayan, God bless us all. God bless po.